Surina Jabala, syempre, pagtatanggol ng pari na adik, ang pareho niyang adik din. 22 classroom lang ang napatayo ninyo, pero sang katutak, 5,500. Ang isang taon na flood control project. Grabe yung grabe yung priority nila. Priority nila, bakit mas priority yung flood control kaysa sa classroom? Sa classroom, hindi pwedeng mag-ghost project dahil ite-turn over mo eh. Mr. Principal, te-turn over na po namin ang 30 classroom. Asan po? Asan po yung 30 classroom? Dun, sa may flood control, ta-turn over na po namin. Asan po? Ayan po. Kunwari, nariyan. Sige, approve ko na to ha. Ang lagay yun na. Hindi po pwede sa DepEd eh. Wala pong principal. Ako, naniniwala po ako. Yung mga principal, naging teacher po lahat yan. Hindi po maatim ng mga principal. Nasabihin na mayroong proyekto dyan sa kanya na classroom, tapos wala. Kaya, ang priority nila, 22 lang ang classroom. 22. 5,000 yung flood control sa isang taon. 22 classroom, 5,000 flood control. Tignan nyo yung priority. Siyempre, pagtanggol ng pari yan. Ayaw nila sa political dynasty, meron tayong Tulfos, Remullaz, Marcoses. At ang pinakamalupit na pambubudol, si Sandro Marcos yung nagpapile ng anti-dynasty law. Anti-dynasty bill. Naniniwala ka pala na dapat walang dynasty, dapat mag-resign ka dahil tatay mo presidente, tapos ikaw congressman. Abante activated ulit. Kaya kailangan si Abante. Lahat ngayon gagamitin, lahat ng mga tauhan nila. Crazy B. I wonder kung may magsisimba pa ang pare na yan, demonyo. Boss Bas, hindi na ako nagagalit bakit sila nagkakaganito. Naawa na ako sa kanila. Grabe na yung kahibangan nila. 22 classroom, sabi ni The Apricot. Anti-corona ka? Diyos mio, from the start, alam namin it was political prosecution. Pro-noy-noy ka pala? Diyos ko Lord. So, ako na ngayon ang may kasalanan. Alam niyo po, lahat po na magnanakaw, galit ako. Ganun po ako. Galit po ako sa mga magnanakaw. Pabago-bago ba ako noon? Opo. Kasi ako lagi akong nagsaside. 'Di ba? Akala ko magnanakaw si Corona eh. Alam mo 'yan, pwede kang magkamali. Tapos na-realize ko, wala pala ninakaw si Corona. Masaya ka na? Wag mo na ako siraan sa sarili kong ano. Ako po, eto lang masasabi ko sa inyo. Naroon ako nung pinalaya si Erap. Nasa EDSA 2 ako eh. Puta, nung umupo na si Gloria Macapagal, mas matindi pala to kay Erap. Di ba? Anti-Gloria rin ako. Lahat nga eh. Tapos, dumating si Pinoy, natuwa ako kasi may pag-asa tayo. Dahil, hindi po ako dilawan Ayaw ko kay Gloria eh. Sino bang kalaban ni Gloria? Si Pinoy. Putyo na na-realize ko, mas matindi pala to. Mas matindi pala to si Wangwang. Wala ka pong, ang ibig ko po sabihin, lahat na, sinuportahan ko po si Erap eh. Kasi siya lang po ang nagsabi na Erap para sa mahirap. Putya, yung ibang kandidato, dito para sa mahirap. Dito na ako. Kasi ako, sa totoo lang po, naniniwala ako sa mga, dahil meron akong palabra de honor, naniniwala po ako sa mga sinasabi. O kaya po yan, si Erap, sinuportahan ko yan dahil Erap para sa mahirap eh. Pero sa akin lang yun, di pa ako vlogger nun. Yung sinasabi kong sinuportahan, sa sarili ko lang. Di po ako bumuboto nun. Yung ako lang ba, sige. Tapos nung natuklasan mo na, wetting pa lang nun, lula na tayo, di ba? Involved sa wetting tong tao na to. Pucha. Kaya nung nagrally sa EDSA 2, naroon ako.
O, ERAP, resign. Di ba? Ganun ang mentalidad ko kung saan ang aksyon Tapos, Gloria naman. Puta, nakita ko, mas magna pala tong pamilya na to. O, di anti-Gloria ka naman. Doon ka naman sa kalaban ng Gloria. Kay Wangwang ka naman. Pagdating ng Wangwang, putya, walang silbi. Kaya ang ganyan yung tao Sabi ko nga sa inyo, true experience ko yan. Hanggang unang zona lang ako nakasuporta Pagkatapos, wala. Pero yun po ang pagkakaiba ng Duterte. Natapos ko yun sa pagsuporta. Natapos ko po yung termino ni Duterte. Sumuporta po ako sa Duterte. Hanggang sa anak sumusuporta. Kasi nakita mo, eto tunay maglingkod Eto yung may epekto sa tao Yan po yan. Ganyan po ako. Hindi po ako nasisilaw ng mga akala nyo, tutan-tuta si Badong. Hindi po. Pag nakita kita po, mandurugas din pala to. Tutulan natin. Pero nag-stick ako kay Duterte. Kasi siya lang talaga yung tapat na naglingkod stick ako, pati mga anak niya. Hawa-hawa kasi, di ba? Pag yung tatay mo magnanakaw, malamang sa hindi. Sabi nga ni BBM, siya po ay hindi nagtuturo na parang nasa classroom sa kanyang anak. Ipinapakita niya lang yung magagandang gawain. Gagayahin na ng mga anak. O kaya yung binibintang nyo kay BBM, binibintang din ni Amy kay Sandro Marcos. Kaya nga hamon ni Amy, di ba? Tara, pa-hair follicle test tayo. Sabay-sabay. Yun po yun. Siya lang po yung inistikan ko. Tapos naging vlogger pa ako. Kaya yung mga pagtatawanan nyo ako, bakit ko sinuportahan? Ganun ako Pala-suporta ako. Pag sumuporta ako, very avid ako. Susuportahan kita hanggang sa makita ko, demonyo rin pala to. Suportahan ko rin yung pagpapatalsik sa'yo. ERAP resign. Ang tindi nun, ako lang mag-isa, walang grupo-grupo Talaga hindi ako sanay sa grupo Pagpunta ko dun, ang babango ng mga tao, mga Sobel Ayala, mga uniformado, mga nakaputi lahat talagang, kaya nga yun yung naisip ko Pag sinumulan talaga ng mga oligarko, pag may oligarko talaga, kasi ilan yung hakutin ng Ayala, ilan ba kumpanya ng Ayala? Lahat ng tauhan yan, di ba? Sabi nyo, punta tayo sa rally. Ganun lang po yun Kaya meron kagad simula yun katatawag. Sa atin, hirap na hirap tayo. Organic kasi tayo pag nag-rally. Yung kusang pumupunta ron. Yan, hakot nila. Ang hakot nila, yung mga pag-oligarko ka, sabihin mo sa mga pabrika, walang pasok ngayon. Doon tayo lahat sa EDSA, may bonus kayo. Libre t-shirt, libre chibog. Tuwan-tuwa pa yung mga tao niyan. Kaya ang dami agad Naniniwala ko ang dami agad. Totoo yun. Parang iglesia, di ba? Pag sinabi ng iglesia, rally tayo. Makita mo talaga. Pinakamababa, kalahating milyon. Kaya sasabihin nyo sa akin na, na sinuportahan mo pala si, Opo, sinuportahan ko lahat po ng mga magnanakaw na, Ganun talaga buhay. Masarap po. Ganyan po talaga dapat, Huwag yung hap-hap ka lang. Kaya yung iba, ramdam ko yun parang mas buwisit pa yung mga hindi sumasama sa rally. Napansin niyo po ba, yung mga sumasama sa rally, Boss Mads, kailan ang rally natin? Magkita ulit tayo dun. Pero yung mga hindi sumasama sa rally na naman. Salita lang kayo ng salita, wala naman kayo sa gawa. Yun na nga ginagawa namin, nagrarally. Sila yung masasama loob. Yung mga hindi sumasama sa rally, sila yung lagi, kailan ba mawawala yan? Kailan? Sumama kayo sa rally, mauunawaan nyo, mahirap pala. Mahirap pala magpatalsik ng mga tao sa gobyerno. Totoo, maunawaan nyo kasi mas marami pa yung dumadaan sa EDSA, di ba? Popot-pot lang. Ibig sabihin, sumusuporta yung mga yun. Pap, 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 pap. Pap, 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 pap.
Pero hindi sila bababa sa kotse nila para sumuporta. Sarap nung campaign period ni Digong, mapaproud ka rin. Ha, kaya addict din anak ni Bangag Marcos. Correct. Same tayo, Boss Buds. Deoro. Saka wala pong utang ang Davao, kaya ang galing ng mga Duterte. O, dalawa na hapon dito. Wala, hindi niya ba pwedeng lagyan niya ng ng pangalan ng Pilipino para naman mabanggit ko pangalan yung mga hapon kayo. Sorina Jabalan, dapat ipagpatuloy ni BBM Marcos ang war on drugs hanggang sa maging malinis ng Pilipinas sa droga. Pinakamalaking problema sa bansa ang droga. Correct. Diba? Kaya tuwan-tuwa tayo kay Tatay Digong kasi talagang ayan yung epekto eh. Comment. Boss, meron daw nagre-recruit sa probinsya ng mga lalaki panggera sa China. Nag-promise daw malaking sahod. Ano po sa palagay mo, why? Ako po, hanggat hindi ko pa po nakikita ng mahirap ako mag-comment dyan. Hindi ko pa po sure yan eh. Hindi po ako mahilig mag-comment sa mga hindi ko pa sure na masusunod. Just in case na mga mercenaries dito, marami pong kakagat dyan kasi pera eh, 'di ba? Lalo na kung paraan nila ng pagre-recruit, sigurado kayo dito, hindi kayo maaano dito. Pag nasilaw po sa pera, wala talaga kayong magagawa niyan. Ang kaibigan na magnanakaw ay magnonakaw din. Magno, una nahalata pa natin yan kasi tumitigil siya sa kalagitnaan ng may magandang yan, 'di ba? Yung kasama yan si Magno, believe din ako diyan, no? Yung mga ilang minuto niyang kasikatan tapos kagad kasi binanatan bigla yung Duterte. Boss, kahit nagmumukha na silang mga tanga at bobo, basta ilulusot nilang malawakang nakawan at matago ang totoong isyu. Correct ka rin, Noriel Pangan. Boss, kaya pala pagkalas ni BP kay BBM, binara mo na si Bingag. Ay, nauna pa po akong bumira. Nung binanatan pa nila, unity pa si BP Sara nun eh. Nung nagsimula sila, alam ko bumira na ako. Kasi gustong-gusto ko nang birahin talaga eh. Sa sibuyas pa lang eh. Sabi ko napakahina. Kaya lang dahil unit team ka, BP Sara, di ba? Very close sila. Hindi ako babanat eh. Ang katwiran ko nga nun, bakit hindi mo marami nagtatanong sa akin, bakit hindi mo binabanata yung sibuyas? Eh di yung bumanat yung mga oposisyon, di ba? Bakit ako babanat? Maka-unit team nga ako. Bumira po ako, pasok pa po sa unit team si BP Sara. Yung ginagawa kasi nila kay BP Sara doon sa confidential fund. Puta, hindi na tama to. Si BP Sara na nagpanalo sa inyo tapos tatablahin nyo pa. Yun yung kinakaasaran ko eh. Doon po. Kaya nauna pa akong hindi ko inintay bumakla si BP Sara. Wala nang patutunguhan tong unit team na to. Yes, marami daw pumirma, pila-pila daw sila sa Abra. Pwede po yun. Kumbaga, ng buhay, di ba? Sa hirap ng buhay. Ang hirap po talaga pagtanggol yung panahon ng sibuyas. Kahit na gaano ka kagaling eh. Namimiloso po lang ako eh. Sabi ko, mura daw sa ibang bansa. Magkano nung pamasahe mula mo? Binabanatan ko si Keiko kasi sabi ni Keiko, 80 lang ang dito. 80 lang yung sibuyas dito sa Phuket, Thailand. Kahit hindi po sa Phuket, Thailand, sinasabi ko ng Phuket, Thailand. Yes, marami daw pumirma, pila-pila daw sila. Boss, Buds, dilima ang queen ng Bilibid, prison.
Badong, ano masasabi mo kay Dilima na tinira si Alex Ayala? Aba, hindi ko po alam yan. Ano ba sinabi? Para makapag-react ako. Kasi, ano, ano yung sinabi niya? Paano niya tinira? Si Alex Ayala. Di ba? Manggagamit. Dapat mapalis din yan si George Garcia ng Comelec. Kaya nga bad, sabi mo pa dati, 6 years si BBM, kaya 6 ako susuporta sa kanya. Kaso ang paniniwala ko kasi ganito eh. Naniniwala talaga ako sa continuity. Inaral ko na yan eh. Singapore. Yung ginawa ni Lee Kuan Yew, tinuloy-tuloy po yun ng mga sumunod sa kanya hanggang umunlad sila. Yung China, alam niyo nung elementary tayo, 'di ba? Yung mga kaidaran ko rito. Ang 'di ba tayo Pearl of the Orient, mga ganun yan, Rising Sun yung Japan. Yung China is sleeping giant. Giant siya, malaki siyang bansa, malaki ang kanyang populasyon, pero mahirap siya nung elementary tayo. O dahil sa reforma na tinuloy-tuloy, nag-open up sila. Dati kasi komunista, ayaw nila ng mga capitalism eh. Pero nag-open up yung Deng Xiaoping, inopen yung China sa capitalism. O di unti-unti hanggang sa ngayon, maunlad na sila. Kinakailangan tuloy-tuloy. Kaya ang paniniwala ko nun, kaya dito ko kay BBM Sara, kasi sila lang yung nangako na itutuloy namin yung nasimulan ni Tatay Digong. Kasi sabi ko, tinansya ko, 6 years kay BBM na tinuloy yung kay Tatay Digong. Tapos another 6 years. Another 6 years na si BP Sara naman, tuloy-tuloy yung pag-unlad ng Pilipinas. May maleta ata na donasyon sa mga pari, kaya focus sila kay BP Sara. Hindi yung addict lang. Pag addict talaga, madaling ano yan eh. Madali pong alam mo yun? Iba kasi sila mag-isip eh. Laban lang, Sir Bad. Sabi nga ni Tatay Diggs, there will be a day of reckoning.